hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang ko, yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun eh. Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng relihiyon. Yun lang aking masasabi dyan. Para sa akin, patay na eh. Kaya nga nagmisa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Eh wala namang kinakasal dun eh. Ay, nako. Yung parang may nag-motion to dismiss. Yes po. Senador Bato po yun. Senador Bato, kinu-question ngayon sapagkat sa ngayon, sabi nila, kahit tingnan mo yung ating inamend na rules of court, hindi na pinapayagan kanya yung motion to dismiss. Di ba? Doon nagsimula. Yes. Hanggang sa nakaisip sila ng ibang pamamaraan. So, ibalik na lang natin. Parang gano'n nata nangyari. Yung salitang remand, pinalitan nila. Salitang dismiss po, pinalitan na lang remand. Oo. Tapos ayaw nilang tanggapin yung remand, return na lang. Parang gano'n, di ba? Pareho rin yun eh, di ba? Parang sa legal term, parang nagtalo sila doon, Sen, eh. Yung legal term daw po ata ng remand, parang dismiss din daw po yun. At kung ano-ano pa, yung parang yung punto ni Senador Coco Pimentel eh. Kaya in-specify ni Senador Alan Cayetano na bagamat yan ay remand, hindi yan dinidismiss ang usapin ng impeachment. Technically speaking, hindi naman talaga dinidismiss eh. Opo. Kapag ka ni-remand, halimbawa, ngayon makikita ninyo eh, maski ang Korte Suprema, nagre-remand eh. Sabi niya, tingnan mo nangyari sa kaso ni dating Senador De Lima. Ayan, Court of Appeal sa atang nagsabi, ni-remand uli. Ibig sabihin, binalik sa trial court para ilitigate na muli. Ngayon, may mga napansin yata yung impeachment court na may mga pagkukulang sa panig ng House of Representatives. Kaya nauwi nga sa pagdidesisyon na i-remand o i-return, isoli, ibalik sa Tagalog, ibalik sa House of Representatives. At may kalakip ngayon na pahayag na katungkulan na una, sabi niya gano'n, i-attest ninyo na hindi kayo nagkaroon ng paglabag doon sa ating one-year bar rule. At pagkatapos, yung isa ay kinakailangan mag-adapt kayo ng isang resolution na specifically yung 20th Congress ay papayagan ang inyong naunang initiative na pagsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon, ito, nagkaroon ng matinding reaction sa House of Representatives at nagkaroon pa nga ng isang pagmimisa yata doon na Nelson. Yun ang hindi ko maintindihan kasi alam nyo naman, hindi naman ako Katoliko din. Wala naman akong kinalaman kung ano yung ibig sabihin ng misa. Basta alam ko, dahil through observation naman, pag may nagkakasal, may misa, di ba? Totoo po yan, pag may piyesta sila, may misa. Pag mayroong binibinyagan o kumpil yata, mayroong misa. Pag may patay, may misa din. Yes po. So ako, wala akong kinalaman dyan at wala akong gustong patungkulan kung ano ang ibig sabihin nun, ano? Siyempre, kanya-kanya tayong paniniwala, Nelson. Paniniwalang pang-relihiyon po nila yan. With all due respect, ginagalang natin yan. Nang walang anumang uri ng kawalan ng pagpapahalaga, kaya lang naman ako nagtaka, bakit nagkaroon ng misa, nakita ko yung mga kasama ko, dala-dala na lang yung, may kopya sila ng impeachment complaint. Folder ano yun. Talaga patong-patong dala-dala nilang ganon.
Kaya ako nagtaka, unang-una lang, ngayon ko lang unang nakita. Ganun ba yung unang sa kasaysayan mo pala yun? Isipin mo naman, ako ay 18 taon ako sa House of Representatives. Oho. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay na minisahan. para sa akin Oho. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din eh. Opo. Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na ano eh. Baka naman na binyagan o kaya nabuhay. Ayun na nga, gano'n. ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin eh. Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Pero ang katanungan dito, Sen, ay yun daw pag-remand ng impeachment complaint ay first time na nangyari at may nagsasabi naman na ay hindi, wala yan sa sa batas, di ba? Kaya nga raw hindi tinanggap ng ano, no? Kaya daw hindi tinanggap ng Kamara de Representante yung remand. Ang tungkulin daw ng Senado as impeachment at court ay hindi ibalik kundi i-forward, di ba? I-hear, i-acquit o kaya ay patawan ng guilty. O kaya naman dapat daw nag-motion doon ay ang panig ng depensa. Hindi ang Hindi sila mismo. hindi ang prosecutor, yung judge, senatorial judges. Ay, hindi. Mali naman yung pangangatwira na yun, Jen. Kung inaakala mo na talagang nag-constitute na yung Senado as an impeachment court. Opo. Sa makatwid, yung korte, yun ang Senado. Yes. Okay? Yun, yung House of Representatives, represented by the prosecutors, kayo yung kayo yung litigant. Opo. Ngayon, Sila ang taga-usig. korte, sa regular na korte, regular, kung ano man ang sinabi sa'yo ng korte, sumunod ka. Utos ng korte. Hindi ka pwedeng hindi sumunod doon. Kapag, ngayon halimbawa sa korte natin, meron siyang inutos sa'yo, at hindi ka sumunod, madidisbisan ka. Di ba? Kasi sabi nila, hindi naman pwedeng i-dismiss. Hindi. Ngayon kasi, merong bagong tuntunin. Ayoko naman sa yung mga detalye. Opo. Ang korte, sa ngayon, regular courts, hindi nga pinapayagan ng motion to dismiss. Nakalagay. Sabi niya, the defendant is now ordered to file his or her reply, not a motion to dismiss. Yun. Within a period of blah, blah, blah. Pero, ang isa naman ngayon na innovation ng korte, ang una niyang didinggin yung affirmative defenses. Okay. Kasi yung dinimanda mo si Nelson, ikaw ang plaintiff, Jen. Opo. So, ang dependent Opo. si Nelson. Si Nelson, nakita niya, walang jurisdiction to. So, pagsagot niya ngayon, ang unang affirmative defense, walang jurisdiction. Yun ilalagay mo eh. Ngayon, ang korte, bago niya pagpasyahan, mag-trial tayo on the merits, titingnan niya yung affirmative defenses. Nakita ng impeachment court, teka muna, parang may mali sa pangyayari kasi. Bakit kanya napag-alaman namin na meron palang 3 impeachment complaints ang ipinail sa House of Representatives December pa 2024? Yung una ipinail ng December 2. Yung isa sumunod December 4. At yung pangatlo December 19. Ngayon, ang tanong ng impeachment court dito, ang kanyang pag-aalala, bakit hindi ninyo nilitigate kaagad dito? Meron kayong sariling proseso eh. Meron din kayong rule sa House of Representatives. Bakit hinintay nyo pa na mag-2025 at ang hindi namin maintindihan, ipinlano nyo pa kanya na i-file ninyo hours before the close of the third regular session. Doon kami nagtataka, sabi ng Senado eh.
may tatlo ng ano. Anong ginawa nyo doon sa tatlo? Kayo nga Na-pending ho yung tatlo, tsaka yung pang-apat lang. inupuan ninyo yung tatlo. Bakit? Ano ikakatwiran nila? Oo. Ba, hindi naman namin ano yan. Teka muna, anong ginawa nyo? Sapagkat kung isasalang-alang ninyo ang inyong rules, kapag binasa ninyo ang rules ninyo, Opo. ang nakalagay doon, kapag ka nagsumite, pag nag-file ng impeachment complaint, verified, yung isang partido, katungkulan ng Secretary General to immediately refer it to the Speaker's office. Merong word na immediate Immediately. O, tanong na Senado ngayon, nasa impeachment court, bakit yung word na immediately hindi nyo ginamit? So, ba't di nyo ni-refer? Oho. Samantala... O sasabihin ng, sabi siguro, anong pakialam mo doon? Bakit? Hindi, teka muna. Oo. Kayo binayolate niyo yung rule nyo Pagkatas kayo pipilitin nyo kami forthwith. Pinagmamadali nyo kami, pero kayo hindi kayo Sa nagmadali. lalong madaling panahon daw po, forthwith Di O ba? yung immediately, ano ibig sabihin? Di sa mas lalong madaling panahon. Pareho lang yun Oo. Ano may katwira? Sabi niyo, nakalagay, the Secretary General shall immediately refer it to the office of the Speaker. Ngayon, tatlo dyan ang ipinail noong December. May panahon pa Ngayon, ang tanong ko sa inyong dalawa ngayon, bakit ang Secretary General, despite the fact noong January 10, 2025, sinabi niya na i-repair niya na sa office of the Speaker, bakit hindi nangyari? Hindi pa rin na-repair. Bakit walang explanation? Bakit ngayon bigla ninyong naisip, nung pa naman dun sa closing hours na, Oho. patapos na Yung tayo. magsesesyon na, closing na ng session Ilang oras na lang magko-close ang session, bakit dun nyo? Kaya parang parang merong bad faith dito. Yun ang, sa tingin ko, yun ang damdamin ng outgoing Senate. Oho. Kaya nga ang kanyang pahayag teka muna, ibalik niya muna natin. Wala pa kanya, i-attest ninyo kung wala kayong paglabag Oho. sa one-year ban rule. Kasi, alam mo dyan, nakalagay sa ating batas, isa lang na impeachment ang ipapile mo. Sa isang impeachable official, kada taon. Opo, 2024, tatlo. Hindi naman namin ginalaw, kaya klasipikado na wala pang naipile. Hindi, salita mo lang yan. Ang tanong namin, ba't hindi mo nga ginalaw? Kasi parang sinadya mo Nananadya ka Oho. Kaya ang tanong kasi doon, kailan ba talaga nagsisimula yung day one nung pagtanggap ng impeachment? Kasi andun ang pagtatalo Kasi akala niya, di ba, nung tinanggap mo sa... sasabihin niya, ang pagsimula talaga, yung tinatawag na filing, ay kapag ni-repair mo na. Sa Committee on Justice. Ang tanong ko sa iyo, ba't hindi mo ni-repair? Hinintay pa raw po nila, nilagong pa raw nila para i-consolidate daw po yung complaints Immediately, ang sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Kasi sabi hindi sinasabi ko sa iyo, yung inupuan mo, doon lamang sa punto na sinasabi sa iyo ng rules na immediately refer it to the office of the Speaker. Pati ba naman yun hindi ginawa ng Secretary General? Bakit? Okay. Kasi sabi nila, judicial notice. Na, hindi namin alam kung ano yung ginagawa nyo, sasabihin ng Senado. Hindi namin pwedeng ipakahulugan na alam namin lahat kung anong ginagawa nyo. Sa amin lang, parang may bad faith. Kasi alam namin na ang tuntunin nyo, kapag kami nag-file ng impeachment complaint, verified, walang gagawin, ministerial on the part of the Secretary General to immediately refer it to the office of the Speaker. Ang tanong, tatlo yun. Bakit isa man doon, wala kang ni-refer? At Ang tatanong ngayon ang Senado, kaya nga, teka muna, kung kayo nga inupuan nyo, ngayon kami pagmamadaliin mo. Sa tatlo bang yun, may mga endorser din, Congressman? Kasi parang... Meron! Lahat pala, Kompleto yun, may verified. nag-endorse. Merong endorser. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, kasi po, wala pong nag-endorse, kaya hindi namin ni-repair. Yung isa po, hindi verified, kaya hindi po namin Yung isa po, walang kakwenta-kwenta talaga, kaya hindi namin ni-repair. There should be an adequate explanation kung bakit Section 3 yun ang aming rules. Alam mo yun To immediately refer. Bakit kayo pinamamadali nyo kami
Pero yung word na immediately sa inyo, Nung tinanggap nila mula sa SecGen, hindi nyo pinansin. ganun pala. Yung word na immediately dinedman mo, pero kami pinagmamadali mo kami. Bakit? Okay. So makikita mo, dito sa pahayag ng pagkakasoli, teka muna, i-attest ninyo. Ibig sabihin, balikan ninyo yung pangyayari. Hindi ba? Paano po yun? Kasi sabi nila, hindi namin tatanggapin yung yung pagbabalik. Hindi nasa sa inyo yun. Huwag nyo tanggapin. Anong problema doon? Di ano ho yun? Parang anong mangyari? Deadlock ba? Considered ba yun as a deadlock ang usapin? Kasi hindi gagalaw. Kaya deadlock, wala tayong magagawa. You have to obey. You have to obey. Kung anong pinagagawa sa'yo. Sabi, attest ninyo. Sabi nila, there is a presumption of regularity. Opo. Yung presumption na yun is disputable. Okay. Kasi presumption nga. Presumption lang opo. But it can be overcome by better argument. Halimbawa, yun bakit hindi mo ipaliwanag? Bakit yung unang tatlo na may taong... May pagkakataon pa, mahaba panahon. Mahaba pa eh. December, lalo na yung December 2. Opo. Magkasunod December 4. O isa man doon dapat ni-repair mo na eh. Iniiwasan nyo ba na ma-repair sa Justice Committee sapagkat doon pagtatalunan yung merito kung talagang may substance? Ayaw ba ninyo? Pagtatalunan ng mga miyembro Ayaw ng ba Justice ninyo Committee kasi yan nung panahon na yon, nung December na yon, member pa ba ako ng Justice Committee o wala na ako? Member pa. Member pa kayo, opo. Wag na natin nandiyan si Marcolete. Vice chair ako dun eh. Vice chair kayo ng Justice Committee. Natatakot ba kayo na nandun ako? Hindi ko naman sinasabing yun ang dahilan din. Sinasabi ko na lang ngayon. Ano ang ginamit nila? Hindi Justice Committee. Gumamit sila ng ibang paraan. Gumamit sila ng Committee on Good Government. Yes, opo. Yung Ang committee ni good Chua. government din, yung sinasabi ko sa iyo, is in aid of legislation. Pero yung kanilang nakanap kuno na ebidensya, ginamit nila sa impeachment. Yes. Baligtad eh. Yung impeachment, Justice Committee, hindi good government. Tingnan mo, gumamit sila ng ibang kaparaanan para maiwasan lang. Nung napunta na sa good government, wala na ako eh, tinanggal nga ako eh. Opo, tinanggal din kayo. Napansin nyo ba? Kahit na nung nasa good government, vice chair din ako dun eh. Ngayon, tanggalin mo si Marcoleta dyan para lang makasiguro sila. Ngayon, mapapansin na ninyo ang koneksyon. Kayong pala. Hindi nila ni-repair kagad, vice chair kasi ako ng justice. Nung gamitin nila yung isang committee, vice chair ako doon, tinanggal nila Tinanggal na kayo. Ngayon, hindi ko sinasabing yun ang totoo. Pero, masyado namang kaduda-duda. Oo nga. Parang it's too good to be true. Kaya lang, ba't ganun ang nangyari? Hindi pa ba sapat, Sen, na kasi bago sila mag-adjourn, ay may House Bill resolution na din na inilabas na sinasabi doon na ang impeachment complaint ay walang nilalabag na anumang provision ng saligang batas. Hindi pa pwede magamit yon para ito na yung certification na hinihingi ng Senado? Na ano? May House Bill resolution pala, hindi House Bill. May House resolution. Na ipinasa ng plenaryo. At sinesertify nila na walang nilalabag yung impeachment complaint na pinail nila sa Senado. Diba naman yun, sinabi, attest ninyo na na hindi nyo nilabag yung 1-year bar rule. Yun ang sinasabi niya eh. Hindi magagamit yung resolution na yun. Hindi yung kinakailangan i-attest ninyo talaga. At pagkatapos hindi lang doon naman hindi lang naman doon napupunta doon eh. Ang pinag-uusapan, bakit sa dami-dami ng panahon, bakit yung February 5 na ilang oras na lang magsasara na ang tindahan? Gustong-gusto mo palang bumili ng Gusto mo bumili ng hopya pala Gustong-gusto mo ng hopya. Alam mo naman na isasara ko na yung kortina ko. Doon ka pa umano. Nako. Ngayon, malinaw na, tingnan mo, parang ang daming bad faith dito eh. Ang House of Representatives, kasali siya doon sa preparation and adoption ng concurrent resolution ng legislative calendar. Alam nila kung ano yung mga urgent measures na dapat pagtalunan. Hindi sila makakawala sa responsibilidad na alam nila kung ano yung gawain ng kahuli-huliang Kongreso. Ito yung third regular session. Bakit pa doon sa... Yung araw na yun, magre-recess na eh. Pagkatapos, doon mo gagamitin yung fourth week. Meron kang gustong mangyari eh. Meron kang gustong sabihin na parang itatawid mo eh. Hindi ganun eh.
Kaya nga yung pangalawang consideration nung pagsusuli, sabi ng impeachment court, to adopt a resolution Opo. na papayagin ninyo yung 20th Congress Kayo ang ano. na kinukumpirma niyo yung kagustuhan niyo na itawid ito. I-carry over ng 20 sabi Congress. nila, paano namin magagawa? Hindi pa existido. Yun na nga eh. Yan lang is already a tacit admission na meron talagang may katapusan talaga eh. Yun ang ipinunto ni Senador Francis Tolentino nung bumoto siya, pinaliwanag niya na itong ating pagboto na nanalo nga yung 18, hindi anya natin masasabi na yung carry over sa 20 Congress, hindi tatanggapin ng 20 Congress. Ito pinag-uusapan natin ngayon sa 19 Congress. Merong bad faith talaga. Tingnan mo pansinin ninyo, February 5, Opo. magko-close na. Sarado. Okay. Paano ngayon mate-take up yung sinabmit mong complaint sa Secretary ng Senate? Kasi recess na eh. Opo. Adjourn na eh. Para lamang ma-take up yun. Kasi nung isubmit mo yun, that is only an administrative. Ang tingin ng Senado, it was a mere administrative matter. Ayun. Parang one of the communication o kaya bill na itinransmit ng House of Representatives. Parang transmittal eh. All of these are administrative in character. Magkakaroon lang ng officiality lahat ito pag ito kinonsider at nirecognize ng plenary. Paano magkaka-plenary? Recess na. Adjourn na. Only the President can Pwede tumawag ng special session. call for a special session. Yes. Kapag ka tumawag ng special session, kailan tayong magkukonvene uli? O kaya, Senate will resort to Section 42 of its own rules. Pero yung distinguido ang mga grounds kung na pwede kang mag-reconvene kahit na hindi tumawag ang President. Pero is very strict yun. Unang-una, talaga nakalagay, there is an urgent matter na pinagtalunan talaga. Ayun pala yun. Merong resolution na merong urgent matter. Pangalawa, kung papalitan ng Vice President. O kaya pangatlo, kung papalitan, ang Presidente can no longer discharge the functions of his office, kailangan mag-convene ang Senado. Yun pala So yun. very exacting yung requirement kung paano magre-reconvene ang Senate. Pero dito, wala yung senaryong alinman dito sa sinasabi ko ang nangyari. Kaya paano ngayon tatagos sa plenary? Kaya nga, ang sabi ng Senate, napapansin ko, hindi ako kasali doon, pero nahihinuha ko. Merong bad faith talaga sa parte ninyo eh. Una, hindi kayo gumalaw. Despite the fact na sinasabing immediately refer to the office of the Speaker, okay, you wasted your time. Di ba? Yun pala yun, You wasted your sweet time. Pangalawa, inano mo sa pipe, magsasara na yung kurtina ng tindahan. So ano bang gusto nyo sabihin? Talagang may timing talaga, no? So yung ang punto na mangyayari, inaano nyo talaga, pinipilit nyong ipakita sa amin, kami ang dapat magmadali, kami ang magsasuffer ng consequence, at pagkatapos gusto nyo itawid sa kabila. Hindi po pwedeng mangyari yun. Parang ang dating, lagi nilang sinisisi sila. Kasi ang Senado hindi umaakto sa kagustuhan namin eh. Parang ganun po nangyayari. Kung hindi nyo aaktuhan ngayon yan, checkin nyo na lamang sa amin, yung 20th Congress, dapat saluhin nila yan. At siguro, ito parang rin ganun ang nangyayari. Ito rin ang dahilan kaya ipinail ng huling-huli na rin itong 200 legislated para ipakita na sa tao, hindi kami talaga ang may problema. Kundi ang Senado. Hindi ba pareho nga lang yung nangyari? Ito naman, ang Senado pala, naghihintay na pala yung version niya last year pa. Ngayon lang nila naman ipinasa. Di ngayon parang, ganun din. Ganun pa rin. Masisisi na naman. So lahat ng consequence, ang Senado ang magsasuffer. Ang sinasabi ko public, kanina, gusto niya, February 5, sarado na kami, wala namang enabling resolution para mag-reconvene. Isipin mo, lahat ng ito will be open to constitutional challenge kapag ginawa ng Senado yun. Walang enabling resolution, magkukonvene ka without even the President calling for a special session. Yun pala ang repercussion. Kasi nga, ang iniisip nila, pinipilit nila, itatawid. Ibang usapan yung tawid. Pero marami na nagpapalutang ngayon, Kong, ha? Naglalabasan ng mga legal luminaries, mga kung sino-sino na
ang linya ng paliwanag. Ang daming legal luminaries ngayon pa. Ayo po, bigla naglabasan na ang kanilang pinapahayag. Pwede. Halos lahat, pag nilagom nyo eh. Ayan. Happy viewing din kay Brian Malana, Mata Verde ng Isabela. Nelson, ano pang habol natin dyan? Kasi may statement si former Chief Justice ito no? Renato Puno ba ito? Tama. Ng PhilConsa, Sen, na ang ginawa daw ng impeachment court ay nag-raise ng parang constitutional concerns, lalong-lalo na wala naman daw requirement na dapat ang impeachment complaint na ipinapile ay meron pang certification na kasama na ito ay walang nilalabag na provision ng batas. Ng konstitusyon. Anong... Hindi naman certification sinabi, to attest, sabi niya. O palagay mo na, ang katumbas nun na certification. Yes. Yun ang judgment ng impeachment court. Sila ang... Kasi nga, yung alalahanin na, bakit kayo tinulugan nyo? Bakit kayo gusto nyo gisingin nyo kagad kami? Samantalang kayo na pagkatulog-tulog kayo. Di ba? Kagaya na sinasabi ko, hindi lang yung pagtulog na matagal ang hindi nila ginawa. Rendering the entire process in bad faith. Ano pa sila ng February 5, magsasara na nga yung tindahan. Hindi lamang yun February 11 o February 12, magsisimula yung election period. Isipin mo, paano gagampanan, for example, ng mga senador? Kasi kung alimbawa, kinonstitute mo sila as senator judges, nangangampanya sila, may exploit sila dun Hindi nila ngayon malaman. Kasi lalo na kung Mindanao ang pinag-uusapan, susumpa pa naman sila to do justice to every man. To do impartial justice. Paano nila pangangatawanan yun sa harap ng pangyayari na naharap sila sa impeachment pero sumaharap sila sa tao, nagpapaboto sila, more particularly in Mindanao. May exploit yung tao lalo na yung senador na kumakampanya. Nakuha niyo ba yung ibig sabihin ngayon? So ito ang alalahanin. Talaga bang tinangka ninyo na gawin ito? O talaga bang sinadya nyo na gawin to para kami ang pamukha ninyo na parang carefree kami, kayo ang tama. Kagaya ng ginagawa, nagpamisa pa kayo sino bang pinamisa nyo? Kayo o yung Senado? Hindi ba? Kaya makikita mo ngayon sa lahat ng actuation nila, hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pari na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin, kung yung halimbawa, yung mawala ng galang kung yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa ay pumunta siya doon, hindi bilang pari, at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino. Okay lang yun Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng relihiyon. Yun lang aking masasabi dyan. Bagay kasi yung Ginoo na yun mukhang kasama yun sa mga galit na galit sa mga Duterte. Akala mo tawaging hudas yung mga taksil sa bayan. Hindi ko alam kung ano yung forma ng misa. Pero ako ang palagay ko, kahit na hindi ko alam yung kanilang tuntunin dyan, pag siguro ikaw ay nagmimisa, para sa inyo isang banal na ritual yan, huwag ka na magagamit ng ganong pananalita siguro. Hindi ba? Tama po kayo. Pero paano kaya kung mayroon maghain ng question ito sa kataas-taasang hukuman? Di maganda, di maghain sila. Ayun, Di ba? Kasi mukhang sabi ni Senate President Chis Cordero, mukhang ang Korte Suprema lang ang makapagsasabi kung mayroon ngang nilabag sa konstitusyon. Paano naman kung halimbawa ang sasabihin ng Korte Suprema, bahala kayo dyan. There is no justiciable controversy. Tama. Para sa amin, this is a political question. Ayaw naming magpahayag. Hindi, tapos. Di ba? Ang gusto ko lang mangyari, huwag nyo nang itawid dito kasi sa 20th Congress,
ng Philippine Senate, Opo. nandun na ako eh. Diba? Pero sa... Huwag nyo nang tangkain. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya lang, Sen, sa ayaw man natin o sa gusto, siguradong tatawid eh, di ba? Yung usapin, ha? Yung usapin, Lalo't-lalo na, Hindi, nandun paano? naman sina Senador Chis Escudero. Paano patatawirin? Sino magtatawid? Andun po yung matitira eh. Andun yung Senate President na naniniwala na pwede itawid ito. Oo. So pagka siguro nag-session Bakit sinabi ba ni na pwedeng itawid? Wala sa sinasabing sinabi ganun. po niya. Meron ata siyang May- statement na oo. para sa kanya, ang pananaw ay pwedeng itawid sa 20th Congress ang usapin ng impeachment. Ewan ko lang po. Hindi, pananaw niya yon. Opo. Pero wala pang nagsabing, ang pwede lang magsabing merong finality dyan, yung Korte Suprema. Ayun nga po. Lahat pwedeng mag-express ng view na sa tingin ko pwedeng itawid, pero walang consequence yun. Walang legal consequence yun. Ayun, Ngayon, kunwari pinag-usapan na pwede bang itawid? Hindi pa nakatawid. Pinag-uusapan lang na kung Pinag-uusapan pwedeng pa. itawid. Kasi sinasabi nyo na pagdating ng 20th Congress, nakatawid na. Aba, hindi po. hindi. Kanya-kanya malamang dadaan din sa botohan yan, I-divide din ng ang House. Yun nga yung nakikita ko senaryo. Paano mong naitawid, hindi ba? Ayan, Paano mong itatawid? Kasi tingnan mo na lang, ang dami nating jurisprudence, ang daming desisyon na yung naunang kongreso, hindi niya pwedeng i-bind yung susunod na kongreso. Lalong-lalo na yung mga miyembro na hindi naman nag-participate doon sa mga naunang pagtatalo doon. Di ba? Hindi mo magagawa yun. Basic na yun eh. Bagay ako narinig ko, paliwanag ni Senador Francis Tolentino, ni pag-usapan niya rin ng 20th Congress, hindi pwede. Kasi kung wala Pwede namang... naman siguro. Sabi nga, Basta sa akin lang, pag-usapan lang natin. Pero wag kayong magkukunwari na habang pinag-uusapan natin, nakatawid na. Don't even think about it. Yun ang sa akin. Ayun. Kasi nakikita ko senaryo dyan, Sen. Pagka, parang ang hirap nga, no? Naghalal ka na Senate President. So siya ang magsasabi na, mag-convene tayo as impeachment court. Itutuloy natin. Hindi niya pwedeng sabihin kagad yun. Ba't niya sasabihin yun? Sino ba nagsabi na nakatawid na? Ayun. So, magsasabi muna. Pag-uusapan na muna. Nakatawid. O pagka sinabi mo na ngayon na nakatawid na, baka hindi ka man Senate President. Ayun. Magpakaingat ka. Hindi ba? Bagay, kahit pati nga yung labing-isa prosecutor. Mali. Para sa... Ayun. So, magsasabi muna. Pag-uusapan na muna. Nakatawid. O pagka sinabi mo na ngayon na nakatawid na, baka hindi ka man Senate President. Ayun. Magpakaingat ka. Hindi ba? Bagay, kahit pati nga yung labing-isa prosecutor, ihahalal ulit nila yun eh. Ayun nga eh. Wala rin So dapat may bago, no? May bago ka rin Kailangan wag sila magkakamali. Para sa akin, ay wala pang naitatawid. Para sa akin, ay wala pang naitatawid. Para sa akin patay na eh. Kaya nga nagmisa eh, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Pag may patay, may misa. Pag may kasal, may misa. Yes. Eh wala namang kinakasal doon eh. Ay, nako.